That's right. Well, Pasko na naman o kay tuli ng araw. Sinasabi ko sa inyo eh. Masaya Pasko. Dahil I think magiging maganda ang hinaharap ng sangkatauhan sa pagkakapanalo ni Donald Trump at sa pagiging konserbatibo ng Estados Unidos ng Amerika. Meaning, it's all red. Magagawa nila yung gusto nilang gawin para sa mga mamamayan ng Amerika at para sa sangkalibutan. I believe that. Okay. Now, dire-diretso na tayo para wala tayong aksahin na oras. Last week, pinag-usapan natin dito si convicted Congresswoman Franz Castro na ang sabi nung may mga topak sa ulo ay hindi totoo yan. You know, fake news yan. Siguro ang peke yung utak nila. Kaya narito ang pag-uulat ni Rex Selye ng WRMN Network. Filipino Congresswoman Franz Castro convicted in child-related case. July 2024, Davao del Norte, Philippines. Franz Castro, a Filipino Congresswoman representing the ACT Teachers Party's list, has been convicted by the Tagum City Regional Trial Court for actions involving LUMAD, indigenous children, dating back to 2018. Background of the case. The incident occurred on November 28, 2018 in Tailangot, Davao del Norte. Castro, along with former Congressman Satur Ocampo and other individuals, was arrested and charged with the kidnapping and human trafficking after transporting LUMAD children away from their school. Authorities alleged that the group endangered the children by removing them from their educational institution and exposing them to potential risks. The case drew widespread attention due to its implications for indigenous rights and the role of activists in the contested areas. Court ruling. In July 2024, the Tagum City Regional Trial Court Branch 2 found Castro Ocampo and 11 others guilty of violating Section 10A of Republic Act 7610, the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. The court ruled that the group endangered the minors by taking them on a dark and unsecured road where they walked for hours, facing potential threats from their government troops or Communist New People's Army guerrillas. Sentencing. The court sentenced Castro and her accused to 4 to 6 years of imprisonment for their actions. The decision emphasized the risks posed to the children and underscored the importance of ensuring the safety and welfare of minors, particularly in conflicted areas or affected areas as well. Implications. The conviction has sparked debate in the Philippines, with some viewing the case as a justified legal outcome protecting vulnerable children, while others see it as part of a broader crackdown on activists. And yan ay nasundan ng isinagawang interview ni Karen Davila 2 weeks ago with Congresswoman convicted Franz Castro. So therefore, alam na ngayon ng buong daigdig. At inamin niya na siya ay convicted doon sa interview with Karen Davila ng ABS-CBN. At inamin din ni Franz Castro na natanggap na niya yung complaint na siya pinatatalsik dyan sa Kongreso sa Pilipinas. Meaning na merong ethics complaint.
Alam niyo, mamaya pag-uusapan natin dito, itong mga followers nito, hindi ko malaman kung ito mga komunista o I don't know. O may mga topak ang ulo. Alam niyo kayo mga nakikinig, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi diyan sa tinatawag yung troll. Ang mga gumagawa niyan, walang moral. Doon lang sa mga pagpapakuha ng larawan, mga nakahilata, mga Pilipina. Anong klase yun? May ako hindi ako lalapit doon. Hindi ko malaman kung ano amoy nun eh. Terrible. Tapos pakikinggan nyo sinasabi. Yung iba sa inyo, madidepress, magagalit. Forget about that. Huwag kayong padadala sa may mga topak sa ulo. Yung may mga topak sa ulo, ginagamot yon sa mental institution. Ngayon, yung iba nalalargahan, kaya nakakapag, Twitter, Facebook. Sana kayo na mataas ang aral, hanapin nyo ang wastong sources ng mga bali-balita at komentaryo. By the way, ako yung nagpapasalamat sa mga, dahil Miss Cindy Gonzales, yung ating widescreen video, alam mo, ma-average na tayo ngayon ng 2, 3, 4, 5,000 kada broadcast. That's a very good turnaround, Kaya, binasasalamatan namin kayo. At, ikalat nyo yan. Sabihin nyo, eto, panoorin nyo. At, baka kayo may mapulot na mga aral sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Bago ko paliparin, ang isang dapat nyong malaman, may mga komunista na raw, according to a reliable source, dyan sa loob ng Kongreso ng Pilipinas. Yan, sa aking suspetsya, ang mga followers ng mga politiko na nais wasakin ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi natin malaman kung bakit. Mapapakinggan nyo ngayon yan dito. Sa live with yours truly. Pero bago yan, pakinggan natin yung isinagawang interview ni Karen Davila with convicted Congresswoman Franz Castro. Okay, now before you go, there's also an ethics complaint that has been filed against you by an indigenous peoples group. This group says that you should be removed from your House seat because of a lower court conviction on endangering minors. So let's discuss this a bit. What's your plan of action with this? And first, why don't you explain why you were convicted by the lower court? Well, Karen, the case is other forms of child abuse. So, sama ka nga, sabi nga sa korte, endangering the lives of the minor na pinalakad daw namin for how many hours doon sa masukol na mga daan. So, yun po yung nangyari doon. Nakita yung pag-endanger daw namin. So, parang yun yung summary noong decision. So, kami daw ay nag-conspire with the teachers na gawin yun. Conspiracy daw. So, yun. So, originally 17 yun yung nasa case. 4
Wala na, parang that's already in an emergency situation. So mukhang hindi na yun nagawa. Because based on the complaint, it doesn't seem like it was a rescue mission on your end. The charges against you are trafficking because allegedly you were a part of it's allegedly holding minors during their solidarity mission. So there was a solidarity mission conducted in the camp, and the accusation against you is you traffic them. Child abuse lang po. Yung trafficking ay tinanggal yan ng prosecutor. At wala kaming intensyon to kidnap, to traffic, or to abuse the children. At a night before that, nangyari na yung emergency situation. And But if that was your intention, why would the Atamanobo Tribal Council of Elders see this otherwise? Because those that filed the complaint against you were the elders of the very tribe that you claim to have tried to rescue. Why would they misinterpret it? Kasi ito ay dormitory school. May mga ibang may mga katutubo po na nanggaling pa sa far lang area doon sa kaso. Nakita ko naman kung sino yung abogado nila or kasama nila. But I think moving forward with the ethics case, what is the status right now in the lower house? Well, it was received by the Secretary General, and I heard that it was forwarded to the chairman of the ethics committee. So the chairman of the ethics committee haven't read yet the complaint. All right. On that note, I want to thank you, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Well, that is credited to ABS-CBN Network, yung interview na yun with Karen Davila. Dito kay Franz Castro na isang convicted, na congresswoman. So, narinig nyo, sa sarili niyang labi na siya convicted, na siya ay dinatnana ng ethics complaint, sinasabi na siya ay patatalsikin o na-file na. Siguro pinagbibigyan, gawa ng Kapaskuhan. That's what I'm saying. Sino ang makapagsasabi na may topak sa ulo na, uy, hindi totoo yan, report na yan. Oo, ganun. Let's not waste not even 1 minute dun sa mga may topak sa ulo. Okay? Anyway, alam nyo, merong mga kumakalat ngayon na mga informasyon na nakarating sa akin dito na ang Kongreso ng Pilipinas ay marami ng mga kongresista na miyembro ng mga komunista. That's not very good. Ba't pinahihintulutan yan? Nitong speaker na si Martin Romualdez. Para lang sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. That's a shame. Dahil sila ay nangangamba na pagdating ng 2028 at nagdesisyon na lalaban bilang Pangulo, itong si Sara Duterte, ilalampaso sila sa Luzon, Visayas at Mindanao. That's the survey. Ang Pulse Asia, yun ang sinasabi yata ngayon. Pati ang social weather nila. So, ninenervyos na ngayon itong mga komunista. Kung sino man sila, pakinggan natin sapagkat hindi pinangalanan. Ang ipinadala rito sa Amerika sa akin, kilala ko na raw ito sa boses pa lang ng kanilang
mga binabanggit kung paano nagsasalita. Ano ko, magikero? Lumalay ko kung sino yan. Pero pakikinggan natin. Baka kayong mga nakikinig, malaman nyo kung sino itong mga komunista na nandiyan na mismo, nakaupo na sa House of Representatives. Nako po. Anyway, makita natin. Here it is. Kasi may mga sinasabi dito na tayo daw ay napapagharian at nakapasok na ang komunista dito sa loob ng kamara. Anong komentaryo mo dito sa mga tanong ko? Tama po yung observation na yon. Nagkakaroon po ng pag-ahari-harian at pamamayagpag ang ginagawa ng CPP-NP at mga kaalyado nila sa loob ng House of Representatives. Sapagkat nakita natin kung paano nila kinokontrol at dinodumina ang mga pagkakataon na mayroong mga committee hearings at kapag mayroon silang gustong ipitin at labagin ang mga karapatan ng resource persons ang ginagamit ng mga tirador, itong mga NPA o CPP, NPA, NDF or mga dati na CPP, NPA, NDF. Actually, qualify ko mayroong nasa aktibo na CPP, NPA, NDF, Brother J and Master Judea. Pero may isang katotohanan sa tanong mo. Ang isang training sa radikalisasyon sa paglaban sa gobyerno ay ang pagtatanim ng hatred. Yung pagtatanim ng galit. Galit sa gobyerno. Galit sa gobyerno, galit sa otoridad, galit sa rules, at galit sa sistema. Ang ginagamit nila dito, Eric, mahirapan siguro, no? Oo, kahirapan, problema sa gobyerno, at ang mga hindi makatarungang distribusyon ng yaman ng bansa. Gagalitin ka, so yung tendency mo ay magiging galit kapag nagsasalita. Pero magalang ka naman dapat at marespeto sa ordinaryong mamamayan. Pero doon sa mga namumuno sa gobyerno ay mayroon pong tendency na maging ang tono mo ay galit o paragi ang tawag nila dyan ay GND kung sa aktivista ka. Grim and determined. Depende sila sa kausap mo. Depende, Kung galit-galit yung kinausap mo, dapat magalit ka na. Yun. Pero yung as a rule, sa tanong ni Normal yung sigaw ng sigaw. ang sigaw ng sigaw, ginagamit yan sa rally. Pero kapag ikaw ay nasa formal na forum, sa mga committee hearing, hindi mo ginagawa yan, lalo na kapag ang kaharap mo, ordinaryong mamamayan, o mga resource person na naimbitahan para magbigay linaw sa mga usapin sa committee hearing. Ang pulis, laging sigaw ka na sigaw. Sisigawan mo ng pulis lagi. Sa rally, ginagawa talaga namin yon. Pero yung mga police officers or armed forces officers, may tinatawag doon na prejudice or ready bias. Nandun na yan kasi sa indoctrination namin, nung nandun pa ako sa CPP, NPA, NDF, yung mga elemento ng Armed Forces of the Philippines, mga police, nagkakaroon kami ng natural na pagkagalit kasi ang tawag namin sa kanila, mga pasista, mga verdugo, yan ang tinatanim sa amin not anymore with my situation. So sa tanong mo kung ang mga police pa, ang resource person, kailangan bang sigawan o mga Armed Forces of the Philippines, hindi po. Kasi yan ay nasa formal na gathering na may mga ina-observe na protocol or ethics. Hindi na, Eric, nasabi mo na may iba't ibang tawag sa mga miyembro ng NPA, may mga piniwalag, may ganito, ganyan. Pero yung maingay dyan sa gusto namin makilala, kung anong pinanggalingan, yung maingay dyan sa Kongreso na mahilig mag-contempt. Kilala mo ata yun? Actually, tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, ikaw nag-identify dito, hindi manapir. Ang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, bubuli, at pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso. Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. Tatlo sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Dati siyang NPA kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asindero. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Sa isang organisasyon, nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. So, pwede rin tawaging impostor na aktivista. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Pero gusto nila nilang guluhin ang gobyerno. Ito naman ang
CPP, NPA, NDF, nagkukunwari walang NPA pero kasama sila. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler. Isa Rottweiler? Sorry, Boss Dada. Sige. Pitbull. Kung mapapansin nyo, kasi gawain po ng isang nervyosong tao, yung hindi mapakali. Mga ganyan, no? Kadalasan kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Nakikita naman natin yun, tingnan mo siya yung Overexcited. Sapagkat gusto niya i-project na siya ay matapang. Sapagkat gusto niya ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, sapagkat nagbabodyguard sa mga sindero. So alam po anong background nito. Kasama ang mga hilaw na komunista. Isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common Kaya baka nagbuo sila ng sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato at duplikati sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Pero in fact, hindi. Sila ang mga numero, kung may banateros, mayroong sabotaheros. Isang personal knowledge mo to eh. Alam mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular before. Kaya nga, eto, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo na nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. If to say na itong kanyang party list na yun, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na legal fronts ng CPP-NPA. Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NPA, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. At supporter ng NPA. But they also joined the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Saka, eto, nagsasabuatan sila hindi para Sa prinsipyo. hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapagaling sa bayan, kundi para pabagsakin Ang buong gobyerno gulo. Pera-pera. Pera-pera. Ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. So they are hitting two birds in one stone. Kasi nakita na, Bintana, nadi-destroy. exactly, yun ang tinatawag na lagaring hapon. Kasi ngayon, kahit walang naniniwala sa kanila, patuloy pa rin yung kanilang mga propaganda na katulad na sinabi ng isang kongresista dyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi ay grand criminal enterprise. At isa daw na grand criminal conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. It means to say, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito salitain. Propaganda line mismo ni Joe Masison yan. Diba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno. Well, di ba kayo namamangha nun? Meron ba kayong nakilala doon sa mga sinasabi na yung isang yon, ganun kung kumilos kapag merong mga subcommittee hearing at yung isa medyo mabangis, kunyari nagtatapang-tapangan, Diyos mio, kapaskuhan ng ibinato sa atin ito para malaman nyo. Para sa susunod na taon ng 2025, alam nyo kung sino ang inyong mga iboboto. A well-informed electorate, ibig sabihin yung mga mamamayan na well-versed ang kanilang isipan sa nangyayari
sa kapaligiran, lalo na sa mga politiko, malamang-lamang na hindi mapahamak ang bayan eh. Kung ganito na meron ng infiltration ng komunista sa loob mismo ng Kongreso, di umano ayon dito sa source na ito, sapagkat siya dati kamiyembro nila. At wala siya sinasabi na siya bumaliktad dahil ayaw niya sa kanila, nag-away-away, no. Na-realize lang daw niya na hindi tama yung ginagawa. Sapagkat lagaring hapon daw eh. Merong mga budget yan, may pera, subalit pagdating sa mikropono, pag in-interview ng mga media na medyo hawak ng kung sino, iba sinasabi. Di ba yung isinigaw ni Vice President Sara Duterte na pagka nakasaraan niya ang mikropono, sinasabi na pakisabi lang kay Vice President Sara na kailangan lang namin ng pera dahil eleksyon na. Well, kaya lahat yan lalabas sa katotohanan yan. At sabi ko nga, ito si Sara, hindi sila atrasan yan. Again, I will repeat, I don't know Vice President Sara Duterte. Vice President Duterte, hindi kilala si Don Lino. Medyo pinupuna ko lang kung ano ginagawa nila dyan sa House of Representatives, sa Kongreso. Kaya sinasabi ko, yung impeachment na yan, sa kamutihan dadamputin yan. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. That's right. Well, makita natin. Sapagkat, Kapaskuhan ngayon, pero I think next year, umpisa pa lang ng taon, bakbaka na yan. Diyan, sa inyo, sa Pilipinas, when it comes to politics. At ang malalagay sa alanganin dyan, yung mga umaatake kay Vice President Sara Duterte. That's my prediction. So far, hey, hindi pa napalto sa ngaban lingkod nyo. Vicente Gonzales? Itong si Merly mahilig maggaganon eh. Pagka ninervous siya. Hindi naman ako sisigaw ngayon. Christmas! Come on! Ang kailangan ngayon, sabi nga ni Cindy Gonzales, kailangan rock and roll music para masaya ang Pasko. That's right! Oh yeah! It's all right!
That's right. Get ready. Mauwi naman tayo rito sa Estados Unidos ng Amerika. Ano ang pinakamaiinit dito ng mga, sumasahing papawid sa mga networks? Alam nyo, meron ditong mga nagliliparan sa iba't ibang bahagi ng Amerika ng mga drones. Ang ipinagtataka nila, ito ay ikinakaila ng military. Pero mismong mga piloto ng mga commercial airlines nakikita. Sino yung mga yon at bakit kaya tataas lumipad? At ang karamihan nando doon sa South Jersey, dito sa South Jersey, sa Metropolitan New York. Kaya I don't think the President-elect Donald Trump ay doon na lumalagi pagka-weekend sa Westminster na napakalaki ng kanyang mansyon doon. Dahil hindi nila alam eh. Nandun sa taas yun, mali mo kung may dalang bomba yun. Pero wala naman sinasabi ang US Pentagon. Ang sinasabi nila, well, siguro meron lang mga nagpapalipad diyan sa malaking kalawakan sa isang pook ng New Jersey. Well, mahirap paniwalaan yon. Anyway, narito yung isang, flash news about that. Since mid-November 2024, reports have emerged of large, unidentified drones appearing during nighttime hours across multiple counties in New Jersey, as well as parts of New York, eastern Pennsylvania, and Maryland. Pati ang CIA ngayon, pati ang Federal Bureau of Investigation, tumalo na doon sa investigasyon. Dahil maraming nagsasabi ng mga mamamayan dito sa Amerika, hindi lang sa New Jersey nakikita. Nakikita sa ibang bahagi ng West Coast, sa Chicago, sa Florida. Aba, ibang klase na yan. Ibang klase na yan, Day. Ha? Cindy Gonzales? Baka tayo nilulusob na dito ng ng kung ano. Ha? Pakinggan natin ito. House lawmakers hope to get more answers today from the FBI and CIA at a briefing of the Intelligence Committee about thousands of drone sightings in recent weeks, mostly over New Jersey. National Security Communications Advisor John Kirby tells Fox, "We have not identified anything anomalous or any national security or public safety risk over the civilian airspace in New Jersey or other states in the Northeast." Well, like what I said, kailangan imbestigahan yan. At yun ang maganda rito sa Amerika. Kapag nagsalita ang taong bayan dito, pinakikinggan. Hindi lang basta-basta, nagpa-practice lang ang mga commercial businesses. Practice? Alam niyo, there are 2 million na drones dito sa Amerika, mahigit. Yan 2 million na yan, kung yung mga Pilipino riyan meron drone, they're allowed. Pero kailangan nakarehistro. Kaya kung gumawa ng kasalbayan kahit sino, matitrace kagad ng FBI. Ang sinasabi nila, itong mga to, nakikita nila yung mga kumakras. Tinitignan yung mga serial number, hindi nakarehistro. At ang sinasabi nila, merong mga drones na galing sa Iran. Yan. Para alam nyo nangyayari rito sa Amerika. Dahil dito pinag-uusapan dyan sa inyo eh. Ha? Pati nga yung kay Prime Minister Netanyahu na binanata ni Trump, binanata ni Biden ang ICC. Wala. Tahimik ang inyong media pagdating doon.
Bakit? Kakampi ba kayo ng Palestine? Di naman ang karambas talaga. Oh. Hindi tama yan. Having said that, eto, pakinggan nyo itong mga romatsyada na mga pangyayari patukol sa ICC, International Criminal Court. Dahil nawalan na sila ngayon ng kredibilidad. Hindi nila mapangatwiranan kung bakit nila inisyuhan ng warrant of arrest si Prime Minister Netanyahu. Hanggang kumalat ito, lumiyab ang mga network dito sa Amerika. At kumalat na sa iba't ibang panig ng daigdig. Mapuwera lang siya sa inyo sa Pilipinas. Why? Kaya kontrolado na siguro kayo ng kung paano. Hindi ko alam. Pakinggan nyo to. About Donald Trump is considering sanctions against a British lawyer over the International Criminal Court's arrest warrant for Benjamin Netanyahu. The Hague-based court is facing a major international backlash for its decision to issue a warrant for the Israeli Prime Minister and Yoav Gallant, the former Israeli Defense Minister, who will serve as Mr. Trump's national security advisor, said the court had, and I quote, no credibility and promised, again I quote, a strong response to the anti-Semitic bias of the ICC when the Trump administration takes office on the 20th of Jan. Now, Karim Khan KC, the ICC's chief prosecutor, could be among officials targeted for sanctions by Mr. Trump. Germany has signaled that it would not detain the Israeli leader because of its Nazi past and special relationship with the Jewish state, despite being a member of the International Criminal Court. Hungary has vowed to defy the order to arrest Mr. Netanyahu and instead invited him for a state visit. Israel's ambassador to the UK called on all countries to reject the ICC's farcical order to arrest Mr. Netanyahu, writing in the Telegraph's Zippy Hotovely, accused the court of finding common ground with Hamas, the Islamic terror group behind the October 7th massacre. She said, and I quote, "We thank the US and other allied countries that have rejected the farcical decision of the court and call upon other nations to follow suit in rejecting its justice. The ICC has shown that every democratic leader seeking to defend its people may become a target of the court. We've reached an astonishing new low when an international court which claims to uphold international law and human rights has found common cause with a terrorist organization that just over a year ago perpetrated the deadliest day for Jewish people since the Holocaust on its gratuitous rampage of murder, torture, kidnapping and rape. Make no mistake, this moment has sounded the death knell of the ICC. And that brings me to my question for you, which is this. Should the International Criminal Court be disbanded? What do you make of Donald Trump, President-elect Trump, saying that he could sanction the British lawyer at the centre of all this that initially brought the argument for an arrest warrant to be issued by the court? Is this realistic? Can it be done? He's done it before. He in 2019 he revoked then prosecutors Fatou Bensouda's visa to go to the US. Yes, that's right. And then in 2020 he issued an executive order that authorized asset freezes and family travel bans against Bensouda and a member of her office. And also potentially targeting those who assisted ICC investigations. It wouldn't be the first time. When you hear of comments like anti-Semitic bias, like Mike Waltz, the National Security Advisor, has said, actually demeans the work that the ICC is doing. Again, I would say we've been here before. When the ICC went after the Sudanese president, the supporters of the Sudanese president said that this was an anti-Islam or an anti-Islamic court. When the ICC went after the leaders of Kenya, Kenyans who supported those leaders said this is a court that goes after Africans. And now we have the supporters of Israeli leaders who say this is an anti-Semitic court. I think it's really important that ultimately the court is seen as the only thing that's being anti-international crimes. Thank you very much indeed. That was Sarah Nowen, Professor of Public International Law at the European University Institute. Well, narinig nyo. Ang President-elect na si Donald Trump, sinabi niya na sa kanyang pagpasok bilang Pangulo
next month, January 20, 2025, makatapos siyang mag-oath taking, hahagarin niya ang International Criminal Court. Nako, ang sakit nun, Kuya Eddie. Maraming pwedeng ibigay na sanction ang Pangulo ng Amerika. Dahil kung hindi ba na sisira mga tuktok ng mga judges ng ICC na yan, ang kakampihan nila mga terorista, sa halip na proteksyon na nila yung mga napatay ng mga teroristang yan na Hamas dyan sa Gaza, doon nagpaputok ng bomba, ang daming na disgrasya. At ginahasa pa nga yung mga kababaihan. Bakit yun ang kakampihan? Yung mga perpetrators, yung mga gumawa na grupo ng Hamas. Bakit hindi i-prosecute yun ng ICC? Kaya they have a big problem, you know? Di naman ang magaling. May karagdagan pa na tungkol dyan sa issue na yan. We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest. Ang naririnig nyo ang press secretary sa pangkasalukuyan matukod dyan sa ICC. Arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Whatever this prosecutor might imply, there's no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. In coordination with partners, including Israel, we are discussing certainly those next steps, what that's going to look like. And to your question about sanctions, that's basically kind of just answered it in that last part of what I said. We're in consultation with our partners and also, which include Israel, about our next steps. We fundamentally reject that the ICC has jurisdiction over the situation. And so that's something that we've been pretty clear about and will continue to do so. The truth is simple. No war is more just than the war that Israel has been waging in Gaza. Ang napapakinggan nyo, ang mismong Prime Minister ng Israel, si Prime Minister Netanyahu. After Hamas attacked us unprovoked, launching the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. Well, as you can imagine, response to this news amongst international leaders has been mixed. Here's a flavour, starting with Hungarian Prime Minister Viktor Orban, whose country is a member of the court. There is no other choice but to defy this decision. So today I will invite Israel's Prime Minister, Mr. Netanyahu, for a visit to Hungary. And in that invite, I will guarantee him that if he comes, the ICC's ruling will have no effect in Hungary and we will not follow its contents. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Correspondent Rosie Burchard, who's in The Hague, sent this update on international reaction. The new arrest warrants issued by this court in The Hague are certainly sparking international controversy, especially those issued against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defence Chief Yoav Gallant. We've seen them swiftly condemned by the United States and by Israel, who says they make international justice into a laughing stock. And we've seen Austria saying that the move to issue arrest warrants against the Israeli Prime Minister damages the court's credibility, and Hungary's gone so far as to say it would defy the arrest warrant and invite the Israeli Prime Minister to visit Hungary. Now, important to note that the internationally wanted label hasn't always in the past turned people into global pariahs. Russian President Vladimir Putin, for example, is also officially a suspected war criminal, but we've seen some international leaders still happy to shake his hand, and Mongolia did not arrest Vladimir Putin when he came to visit the country earlier this year, despite the fact that it was legally obliged to do so on paper. And that really shows the key limit of international law. There is no international police force that can swoop in and arrest
arrest suspected war criminals. That's why there's such a difference between arrest warrants being issued and ever seeing anyone on the court's internationally wanted list here in the dock in The Hague. Right. And so the court has no enforcement of powers itself over suspects, but this looks like an additional weakness in that it cannot sanction member states who don't follow its ruling. Am I right about that? That's right. The court directly can't do that. There would be other ways to involve the Security Council, but the Security Council in this particular context, geopolitical context, is not likely to step up. So in some sense, it is not very likely that Netanyahu or Gallant will end up in front of The Hague very soon. The two closest precedents we have to someone of that elevated political importance as a head of government being sought by the ICC are President Putin and President Omar al-Bashir, against whom the ICC previously issued arrest warrants. It's certainly troubling that Western governments have by and large not been consistent in upholding their own commitments to international law in this particular geopolitical context. Isa pa yan. Yung bumotak na diktador sa Syria na ngayon nandoon kasama ni Vladimir Putin. Bakit walang pronouncement ang ICC doon sa mga human violations na ginawa nun sa loob ng 50 taon? Bakit namimili lang sila? Tapos sa Pilipinas, sasabihin nila, oy, papasok kami sa Pilipinas, kukunin namin si ganon, kukunin namin sa ganon. Nonsense. Wala kayong jurisdiction sa Philippines. Di ko alam kung sino ang kakuntsaba nyo. Kakuntsaba ba kayo ng mga komunista? Kaya, tayo kailangan masigasig tayo at tutukan natin itong mga organisations na ito. Otherwise, magiging komunista na ang buong mundo? Mabuti na lang may isang Amerika na kapag kumilos ang mga yan nang hindi nauugma sa pangkalahatan na mamamayan sa buong daigdig, babanatan sila ng Amerika. That I can tell you that. You know what I'm saying? Kayo'y nakikinig sa WRMN New York. That's right. Thank you, Miss Cindy Gonzalez. Napaka, masidhi yung ginagawa ng ICC na yan. Akala nila meron silang kapangyarihan. Dito, kinukundin na sila ng mga malalaking establisamento. Nasabi, huwag kayo pupunta rito sa New York. Ang daming magde-demonstrate laban sa kanila dahil sa ginawa nila sa Israel. Again, kung hindi nyo alam, inisyuhan ng warrant of arrest ang Prime Minister ng Israel na si Netanyahu. Sa kabila ng ang mga Hudyo ang pinatay, pati mga Amerikano doon sa Gaza, nung mga Palestinian na terorista, Hamas. Bakit hindi yun tinatawag? Bakit hindi yun nasugsugin ng ICC? That's no good. Hindi tama yan. Malaking kabalbalan yan, Miss Cindy Gonzalez. Subalit, Kapaskuhan ngayon, Kapaskuhan! Kaya ano ang gagawin? Pasko. Paskong Pasko! Tayo'y pansamantala! Hindi naman. Babalik tayo anytime kapag meron special na mga reports dito sa Live with yours truly, Don Lino Celie. That's right. Huwag nyo kalilimutan, alas 10, Sunday,
Sapagkat mahal kita, simulcast with 558 DZXL RMN News Manila, with WRMN Radio Pinoy New York. At nagpapahatid tayo ng Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat ng staff ng 558 DZXL RMN News Manila at sa buong RMN sa buong Pilipinas.